Been a long time guys since umarap ulit ako sa inyo, 'di ba? It's been a long time. So, napakarami ng nangyari guys. Napakarami ng pagbabago. Marami ng mga improvement na nangyari. Marami din mga challenges, marami mga errors na nangyari all throughout the days na hindi ako nagpakita sa inyo dito sa YouTube channel natin. But anyway, mayroon ako mga vlog na hindi na i-release kasi mahihain kasi talaga ako guys. Napapansin nyo rin na napapansin nyo rin naman talaga yan na medyo mahihain talaga ako, no? Hindi ko na ilalabas yung full potential ko as a vlogger dito sa ating YouTube channel. But anyway, ngayon lang naman ulit ako guys nagkaroon ng motivation and then na makapag-upload and pagpaumanhin nyo po yan, oh. So pagpatawad nyo guys kung ngayon ko lang ulit kayo na bisita dito sa YouTube channel natin. Anyway, ikukwento ko sa inyo yung mga nangyari na which is na-captured ko naman dito sa ating munting camera. So, pinili ko yung gantong klaseng buhay na cargo ko yung sarili ko, inaalagaan ko yung sarili ko, pinaprioritize ko yung studying ng iba't ibang concept na gusto kong pag-aralan, na gusto kong malaman para lang masagot yung mga tanong sa isip ko guys. Madalang tayong mag-post sa social media natin, madalang tayong gumamit ng Facebook at ng cellphone. At nito ring mga nakarang araw guys ay na-appreciate ko na yung pagiging mas seryoso sa mga bagay. Unti-unti na ring nagmamatured level by level yung the way tayo mag-isip, makipag-usap, gumalaw sa iba't ibang klaseng tao, mataas man yung posisyon, mababa man yung posisyon sa lipunan. And lumalawak na rin yung pag-unawa natin sa mga nangyayari sa ating paligid. At dahil yun sa effort nating lahat, especially sa pag-aaral natin ng iba't ibang klaseng concept from the wide variety of perspective ng mga taong meron ng experience talaga. So, nandun na tayo sa stage guys na we are building ourselves. Okay, with a guide ng nasa taas, na nagbigay ng life sa atin, nagpahiram ng buhay. All throughout this journey sa Metro Manila guys, pag humihingi ako sa kanya ng guide, pag nagdidesisyon ako, pag may gagawin ako, humihingi ako sa kanya ng guide. Marami siyang binibigay sa akin pagsubok para makorek yung mga error ko, in which sobrang laking tulong yun sa akin guys na mag-improve, 'di ba? Marami siyang ginagamit na pamamaraan kung paano niya ako tuturuan. Marami rin siyang ginagamit na tao para i-correct yung error ko, 'di ba? So, thankful ako dun sa mga bagay na yun na ginagawa niya para sa akin, para sa ating lahat. 'Di ba? Syempre kapag na-correct yung mga dapat i-correct sa isang tao, magagamit siya sa plano niya para sa mas maraming tao at sa community niya, di ba? Naigets niyo yun? After that morning guys, nakatulog ako. Tapos, pagkagising ko nag-workout ako. Tapos, nabitin ako sa workout, nakatulog ako ulit, tapos nagising ulit ako. Tapos pagising ko, eto na, nag-breakfast na ulit ako kasi nagpaplano na ako ulit dito na mag-workout. So, ito nga pala yung kinakain ko this time. It is a sweet potato. Part of my diet. Diba? So far, ito yung development guys. Diba? Walang-wala pa. Diba guys? That time, it made me realize that if I have a little discipline in myself, it will also reflect in my body. That is why, if I will possess a huge discipline in myself, I will gain a beautiful
body. My journey for this was started in the time that I was reviewing to get my license as a professional teacher way back year 2023. Almost 5 to 6 months of preparation for the review, for just one day taking the exam, but I did not get my license. I feel the frustration, but still I managed to move forward at pinagpatuloy ko yung pagbibuild ng sarili ko dahil gutom ako sa improvement. Nag-start ulit ako sa Batangas, and doon ko napagtanto na mahal ko yung katawan ko, which is this is the temple niya. Don't get me wrong, yan yung pagkakaalam ko. At kung may respeto ako sa katawang binigay niya sa akin, kahit 1% na effort, dapat paglaanan ko to ng effort na yon kung totoong mahal ko ang binigay niya sa aking katawan, which is all throughout our journey here in the world. Yan yung kasama natin, yan yung ginagamit natin, but most of the time hindi natin ito naaalagaan at lagi natin itong napapabayaan. When I finish this workout, I will eat the mango. Okay, if I finish the task, 30 minutes workout, more on core, I will eat the mango. Part ng pag-build ng discipline natin, guys, is what we called delayed gratification. Example na dyan, guys, is yung food. So dito piniperform ko ay kapag natapos ko yung exercise ko, kakainin ko yung pagkain, which is yung mango. Yung mango na yon is nagsisilbing reward dahil natapos ko yung workout, which is 30 minutes. Natapos ko yung task bago ako kumain. Kasi most of the time, ang nangyayari is kinukuha natin kaagad yung reward without, or we are hunger with the reward without analyzing ourselves na kulang pala yung ginagawa natin, yung effort natin. So dito, I do realize na kailangan maliit man or madami man yung reward, nandun pa rin yung effort natin na ginagawa bago makuha yung reward. So that is, for me, a good example of delayed gratification, and I use food as a reward. Mama, nabibig ko rin yung katawan ko. Diba? Mas magkakaroon din tayo ulit ng gandang katawan. So I usually do it. Ganda. Vlog gagi. Sarap. Diba? Mas maganda sa katawan yung dahil nga lumaki yung braso ko. Kaso, lalaki yung braso mo kapag ka
nagbubuhat ka. Eh tayo, binubuhat lang naman natin same amount ng bigat. Tapos yung intensity ng workout natin dito sa boarding is time to time ini-increase naman natin, dinadagdagan natin yung intensity. Anyway, hindi pa rin yung sapat para talagang ma-achieve natin yung katawan na diba? Hindi pa rin sapat. Anyway, hanggang dito lang muna yung vlog natin ngayon. Paalam sa inyong lahat guys, and kita-kita tayo sa susunod na araw. Let's go. At nasaksihan nyo guys kung gaano ako kasaya nung nakuha ko yung reward. So disclaimer lang guys, paumanhin kung may mga term tayo na may mali or mali nating nagamit yung delayed gratification. So part yun ng learnings natin. Kung ano man ang feedback sa atin ng viewers na magkukonsume ng vlog, i-accept natin, and then we will learn to appreciate them dahil ibig sabihin interesado din sila at may pakialam din sila sa akin, in which gusto pa nila ako mas mag-aral or mas intindihin yung mga bagay bago ko sabihin. So, pero sa simpleng vlog na yan guys, I hope na may naintindihan kayo kahit 1%. Appreciated ko yan. Diba? May pakialam ako sa inyo, may pakialam kayo sa akin. At sa journey na to guys, is kasama kayo. Nakikita nyo nasa CR ako. At dito rin ako nagpo-voice over pala. Kasi tulog na yung kasama ko. Courtesy na rin na hindi tayo makaistorbo. Especially sa baba, meron din natutulog. So kung napanood mo hanggang dito sa video na to, or sa part ng video na to, isa kang solid na supporter. Diba? So, abangan nyo yung part 2 or panibagong vlog na i-upload natin related sa vlog na to. So yan lamang guys. By the way, announcement na rin. Maaaring yung mga kayo ay hindi nyo pa alam, sinarado na natin yung ating Facebook page. Kasi hindi ko kayo nabibigyan sa Facebook page natin ng tamang content na i-consume ninyo. At walang direction yung content natin sa Facebook page. So yun pa yung tinatrabaho natin, na magkaroon ng direction. Yung buhay ko, especially yung content natin patungkol sa buhay ko, in which yun yung magsisilbing inspirasyon ng napakaraming tao. Diba? So, i-end natin yung vlog na to sa pagpapasalamat. In Jesus' name, maraming salamat po Ama. I-guide niyo po ako sa mga sasabihin, sa mga galaw, mga ipiperform kung anong mga bagay. Ikaw po sana ang mag-guide sa akin sa decision making at sa iba pa, para sa community natin, Ama, community mo at mga tao mo. In Jesus' name we pray. Maraming salamat guys. So, ayan, we're good to go. Goodbye. This is Rex Cervantes. Subscribe na lang kayo sa aking YouTube channel, and abangan nyo pa yung mga susunod na journey, the story of my life here in Cubao, or whenever I go, other country, all over the Philippines, all over the world. Hindi natin lilimitahan yung ating vision, yung ating dreams. Diba? So, we're good to go. Let's go.